Ngayon po ay makakarinig tayo ng salita ng Diyos. So sa Philippians chapter 1, ipagpapatuloy natin ang ating mensahe, ang ating series, no? Series, sabihin, sunod-sunod na mga mensahe sa bawat talata na nasa libro ng Pilipos. So, Philippians chapter 1, mga kapatid, magbasa tayo. Makialayan na mga kapatid na tayo po ulit tumayo. Verse 15 hanggang verse number 21. Philippians chapter 1, verse 15 hanggang verse 21. So, last Sunday, we preached about Christ is preached. At ang ating video ay nasa GC na connected na link sa YouTube. So, kung may karuwig aton ma-review ang ating video, nandun lang po sa ating GC. So, masusumpayan natin ngayong hapon sa kaluin ng Diyos ang ating mensahe. Philippians chapter 1, verse 15 to 21. Nandiyan na po kayo mga kapatid. Amen. So, verse 15. Some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. Verse 16. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. Verse 17. But the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Verse 18. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Verse 19. For I know that this shall turn to my salvation through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus Christ. Verse 20. According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. Verse 21, For to me to live is Christ, and to die is gain. Mga kapatid, paintulutan niyo kung basahin ang verse 20 and 21 sa wikang Waray. Ang dako na akon nga ungara ngan paglaom, amo nga diri ako magpapasibaya akon katungdanan, kundi magmamaisog ako hangatanan nga panahon, ngan labi na gudya na. Ang akon bugos nga kinabuhi, makahatag hindungog kan Kristo, hakinabuhi ug hakamatayon. Verse 21, ano ang kinabuhi? Para haakon, hi Kristo ang kinabuhi. Ang kamatayon, makakadugang pahaakon hindamo nga kaupayan. Let us pray. Amay namon Diyos, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa iyong salita, magbigay sa amin ng espiritual na kaunawaan at ang iyong prinsipyo sa amin na si Kristo ay mahatagan hindungog. Salamat, Ginoo. Purihin si Kristo sa aming buhay, sa buhay man o sa kamatayan. Salamat po, Diyos, yung pagpapala. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Makalingkod po tayo, mga kapatid. Mga kapatid, ang ating binasa ay sulat ni Apostol na Pablo. Amen. Babalikan natin ang background ng Philippians. Isinulat ito samtang hiyan nakapreso. At nganaan kapreso hanad nga panahon diri masayon tungod kay nakaigot itduha nga kamot patitiil lubas waray masayon nga kabutang kundi makita natin ang kanyang pagtitiis at ang kanyang sakripisyo, mga kapatid ko, alang-alang kay Jesucristo. So, ang Biblia sa sulat ni Pilipos, mga kapatid, ay isinulat mula sa prisuan, sa kulungan. Imagine, mga kapatid, nangaran hiya, nakapriso,
ay nagwagi pa rin, sabihin, nanalo pa rin yung kanyang malasakit para sa church. Nandun pa rin yung kanyang pag-ibig, pagmamalasakit, pagbibigay ng aral, waray hiya magpasibaya ang singbahan, tungod dit iya katungdanan nga ginhatag sa iya sa Dios na bilang apostol. Amen. Philippians chapter 1 verse number 1 nandiyan din. Pinakasyan nga bersikulo. Tikang kanda Pablo og Timoteo, mga surugoon ni Kristo Jesus. Amen. Hindi niya pinili na tawagon hiya nga apostol, waray niya pili nga tawagon hiya nga pastor, kundi pinili niya na tawagin siyang surugoon. Alipin. Mga kapatid, kapag nakarinig tayo ng word nga alipin, sabihin natin nangangamuhan, parang labas, sa madalit salita, parang yaya, kasangbahay, alipin, surugoon, utusan. Amen? Alagad. Mga kapatid, sa pagiging alagad ni Pablo, waray niya ibang nga focus, kundi mahimaya an iya agaron na si Kristo Jesus. Amen? Kabinasa natin kanina, may kita natin yon. Sa verse 20, bilang surugoon ni Kristo, an iya panuyo, an iya perme iniisip-isip, perme plano, perme layunin. Ano? Sa verse 20, kundi magmamaisog ako hangatanan nga panahon, ngan labi na gudya na, an akon bugos nga kinabuhi, saring niya an iya bugos nga kinabuhi makahatag hindungog kan Kristo. An iya bugos kinabuhi bilang surugoon ni Kristo ay makahatag hindungog kan Kristo a kinabuhi ug ha kamatayon. Mga kapatid, makikita natin ang kanyang sinseridad na siya ay isang tunay na tagasunod ni Kristo. Waray niya pag-awili an iya kalugarin kinabuhi, kundi andam hiya pagsakripisyo alang si Kristo nga iya agaron ay mahimaya. Amen? Maraming beses sa Biblia, bisan pa sa libro ng mga Acts, na si Pablo ay naka-encounter ng bisan ano at sari-saring mga kakurian, pero sumiring niya sa Acts chapter 20, verse 24. Tingnan natin kung anong klaseng alagad si Pablo. Amen? Bilang surugoon, anong klaseng surugoon si Pablo? Buhat chapter 20, verse 24. Ano sa ring ni Apostol Pablo, mga kapatid? Kundi waray ko pag-awili, ini nga akon kinabuhi. Amen? Ano ka rin sigunit pag-awili? Waray niya tagan hindi importansya. Hindi niya mahal ang buhay niya. Amen? Mas mahalaga sa kanya ang ano nga butang. Siring dili, basta matuman ko la an akon misyon. Ngan mahuman ko ang buruhaton nga iginhataga ako ng Ginoo nga Hesus. Nga amo ang pagpapahayagan maupay nga sumat, may tungudan grasya ang Dios. Kung ating pag-iisipin, no, sa mga tao na nasa digdig, masaring tao, baliw yata si Pablo. Baliw. Lurong. Kaya andam hiya, bisan pa iya kinabuhi, mawala ha iya para lakan Kristo. Matuman lang niya ang misyon, hin pagpapadayagan mo pang sumat. Mga kapatid, klaro sa isip ni Pablo na siya iniligtas ng Panginoon. Maliwanag pa sa sikat ng araw na nakilala god ni Pablo si Kristo. Pinili siya ng Diyos. Siya'y iniligtas, pinaagihan gimamahaling nga dugo, na walang ibang kayang magligtas sa kanya, labot la, han Ginoo sa Kristo. Mga kapatid, yan ang isa sa tigaman han pagiging Kristiyano. Kapag nakita mo, kapag naramdaman mo, kapag iyong naintindihan kung gaano ka minahal ni Jesus, mamahalin mo rin si Jesus. At yan isa sa katotohanan sinasabi ng Biblia sa 1 John 4:19. Na mamahalin mo si Jesus higit pa sa iyong sariling buhay. 1 John 4:19. Pag nalaman mo ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon, iibigin mo rin ang Panginoon higit pa sa iyong buhay. 1 John chapter 4,
And in verse number 19, makikita natin na higugma kita kay una ang Dios humigugma haaton. Amen. Sugad na nasa prison na siya, sabi niya, mga kapatid, ito ang aking panuyo na kahit ako'y mamatay o ako man ay mabuhay man ako o mamatay ako, madayaw si Kristo sa buhay ko. Amen? Sabihin, ang pagdayaw sa Diyos, nasa magandang buhay ka man o hindi magandang kalagayan. Nasa prisuan ka man, nagugutom ka man, busog ka man, may kwarta man, mawaray kwarta man, may sakit man, waray sakit, mga kapatid, pwedeng mahimaya si Kristo, pinagihay mo. Sabagat hindi nalilimitahan ang paghimaya sa Diyos sa magagandang bagay. Minsan, mas nahihimaya si Kristo kapag ang mga anak niya ay dumadaan sa pagsubok. Philippians chapter 4. Makita na din natin, mga kapatid, sa ating mga Biblia, kung ano yung mga ginagian ni Pablo. Verse number 12. Philippians 4 verse 12. Mga kapatid ko, alam ko na ganyan din ang ating layunin, mahimaya si Kristo. Sa ating buhay at sa ating kamatayan. Philippians chapter 4 verse 12, mga kapatid, tingnan natin dito. Maaram ako kung ano ang pag-ukoy hakawarayan. Amen? Sabi ni Pablo, alam ko paano ako mabuhay ng wala. Sabihin, pagbukas niya ng wallet niya, lumabas langaw. Amen? Sa buhay Kristiyano, hindi laging meron. Hindi rin laging wala. Pero sabi dito, kailangan maaram ka paano umukoy sa panahon ng kawarayan. Ngan kung ano man liwat ang pag-ukoy, hakahuraan. Amen? Naibaroan ko ini nga sikreto ha kinabuhi. Sanglit bisan diin ngan bisan san-o. Mabusog ako o ginugutom, mamayada o mawaray, waray la haakon. Salamat sa Panginoon. Nakita niyo mga kapatid, ang buhay Kristiyano ay buhay ng pagtitiis. Ito rin ay buhay ng kasaganaan. Sabihin ang Diyos ang nagbibigay sa iyo, sumalahit imo kinanglan. At makakarawat mo lahat ng kalagayan, kabutangan na ibibigay sa iyo ng Diyos, kagaya ni Job. Naalala si Job, mga kapatid, si Job, mayaman siyang tao, marami siyang anak, marami siyang alaga, marami siyang tauhan. Sa isang kisap mata, wala lahat. Pero ano sabi niya? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang bumabawi. Sabihin, kinahanglan ang Kristiyano, maaram, umukoy sa mayada na panahon, pagkakamayadahin, kahuraan sa panahon din ng kawarayan. Sabagat sa dalawang bagay na yan, pwedeng mahimaya si Kristo haimo. Tingnan niyo sa verse 13, mga kapatid. May ada ako kusog. Amen? May ada ako kusog, hinpag-asdang hangatanan, tungod gahom nga ginhatag ha ako ni Kristo. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Yan ang verse, hindi para sa basketball player. Di ba ginagamit yun ng mga basketball player? Kung naalala ninyo, nasa sapatos ni Stephen Curry yan. I can do all things through Christ which strengtheneth me. O, minsan, ginagamit ng mga politiko sa kanilang mga pagsubok na dinadaanan. Magagawa namin ang lahat. Pinagikan Kristo. Mga kapatid, ang verse na ito ay ginagamit ng mga Kristiyanong nagbibigay ng himaya kay Kristo. Sapagkat sa lahat ng panahon, anay mo panuyo, siring pa ni Pablo kanina, anakon katungdanan, Philippians 1:20, no? Anakon bugos na kinabuhi, makahatag hindungog kan Kristo. Kaya mga kapatid, huwag kayong magrereklamo kapag kamo ginugulan. Huwag kayong magrereklamo kung tayo man ay dumadaan sa pagsubok. Huwag. Sabagat sa panahon ng tayo naman ay pinagpala, hindi rin man tayo nagrereklamo. Amen? Kundi sa lahat ng pagkakataon, pasalamatan natin ang Diyos.
Panginoon, salamat hindi nga sakit. Panginoon, salamat hindi nga kakurian. Panginoon, salamat sa problema. Panginoon, salamat sa mga pagpapala din naman. Sabagat lahat na nangyayari sa buhay natin, alam natin yan ay kalooban ng Diyos. Waray na hinabo, na diri ginbutan ang Ginoo parit aton kaupayan. 1 Thessalonians 5 verse 18, mga kapatid. Punta tayo sa 1 Thessalonians 5:18. Kaya sabi ng Biblia, magpasalamat kita han nga tanan nga panahon. Amen. 1 Thessalonians 5 verse 18. Pagpasalamat kamo an bisan ano nga nadangat ta iyo. So nga ni dinhi bisan ano, pero sigon mapanegatibo, mapapositibo, mapamaganda, dili maganda, mapamaraot, mapamaupay, pasalamati. Amen. Pagpasalamat kamuhan bisan ano nga nadangat ta iyo. Amo inian karuyag ang Dios sa iyo. Aniyo kinabuhi hapag alagad kan Kristo Jesus. Nakuha niyo mga kapatid ko? Nakita niyo? Amo ang karuyag ang Dios sa iyo, han iyo anuman kinabuhi hapag alagad. Bisan ano nga nadangat, aton kinabuhi, mapamaupay o diri maupay, lahat yan ay kalooban ng Diyos para sa ating paglilingkod. Kaya, sa pamagitan din yan, nasusubok ang pagiging alagad ni Kristo. Hindi tayo alagad ng Panginoon, kagaya ni Pablo, kagaya ni Demas, si Demas, binayaan niya si Pablo. Tungod hit, kalibutan. Nung nakita niya na sa gawain ng Diyos, walang pakinabang, iniwan niya kanyang pananampalataya. Mga kapatid, sa atin, natutunan nating umasa sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. At tayo ay sinusubok ng Panginoon sa pagiging mga alagad. Kaya tawag sa atin, Kristiyano eh. Nakita niyo mga kapatid ko, bisan kay Yesu Kristo. Sabi doon, hinarap niya ang kamatayan ng may kasiyahan. Nalipay si Kristo sa panahon na siya ay kumakain, natutulog. Malipay giya sa panahon na siya ay ipapako na sa krus. Hebreo 12:2, mga kapatid. Sa kalipay nga nakaandam para sa iya. Hebreo 12:2. Tutok kita kan Jesus. Tutok kita kan Jesus nga amo ang sinasarigan han aton pagtuo tig ang hatinikangan ngadto ha katapusan. Waray hiya humunong tungod ang krus. Lugod, Hebreo 12:2. Tungod han, siring? Kalipay. Amen? Pwedeng magpasaan kahing krus na masaya ka. Nanood ka ng penitensya. Manood tayo ng penitensya. Pero hindi mo nakikitaan ng mga nagpe-penitensya nakasimangot. Kasimangot nila. Ikaw ba naman? Ginahampak haluyo. Tapos may dapat dito haluyo nagwa-water gun ng sulod alcohol. Ano? Maululad to. Pero hawa mga kapatid, amen? Nakita niyo sa Panginoon, anong klaseng pagtitiis meron siya? Pagtitiis na malipay. Amen? Kaya makikita mo sa Kristiyano na dumadaan sa pagsubok, ani mo babantayan kung ikaw ay malipay pa o diri na? Diri ton angay mawara. Sabagkat pinaagi hanaton pag-ilob nahihimaya si Kristo. Amen? Nahihimaya si Kristo. Kaya balik tayo sa ating verse mga kapatid. Ang ating buhay ay buhay pagiging surugoon han Ginoo. Waray uripon nga magbubuot itiya kalugaringon. Ang nagbubuot ha uripon aniya agaron. Kaya makasiring kita, Panginoon, ano man it mangyari sa akin, makasiring ako kita makabugtuan ano't mangyayari sa akin, saan man ako mapunta, ano man ang iutos mo sa akin, kung ako man ay magugutom, ako man ay mabubusog, ikaw ang mahimaya sa akin. Amen. Kaya, yan ang pagiging alagad han Ginoo. Sa Philippians chapter 1 verse, binasa din kanina sa ating scripture text, chapter 1 verse 20. Ano man ang aking kalagayan, Panginoon, ikaw ang mahatagan hin kadungganan. Kaya, sa ikalawang bahagi ng ating mensahe, in verse 20,
Andako nakon nga ungara ngan paglaom amo nga diri ako magpapasibaya anakon katungdanan kundi magmamaisog ako hangatanan nga panahon ngan labi na gudya na. Anakon bug-os sa kinabuhi makahatag indungog kan Kristo. A kinabuhi ug ha kamatayan. Mga kapatid, sayod kita kung tayo man ay mamatay, tayo ay muling mabubuhay. Ang ating buhay ay hindi limitado sa panahon ngayon. Kundi sayod gap kita nang si Kristo ay tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. Kaya hindi tayo takot mamatay. Hindi tayo takot magsakripisyo. Bakit? Ang kapalit ng ating paglilingkod ay hindi basta matutumbasan ng salapi. Buhay na walang hanggan. Sa verse 21, makikita natin yun. Ano ang kinabuhi? Para haako ni Kristo ang kinabuhi. Ang kamatayon, makakadugang pahaakon hindamo nga kaupayan. Kanina nag-Bible study ako sa Bulod. May dako na kilala nga isang lalaki, di ko na bibigyan ng pangalan. Sabi niya, Pastor, crisis siya na. Sabi ko, nakarang buwan, lipay-lipay. Sumunod na buwan, lungkot-lungkot. Sabi ko sa kanya, sumpay pa, itkalipay din sa kalibutan, magastos. Para ka lang maging masaya, kailangan mong gumastos ng malaking pera. Maarkila kayin bidyoke, may istorya kami. Maarkila kayin bidyoke, mapalit kayin galon-galon nga irimnon. Mapaihaw ka pahin manok, mapalit ka pan ricados, maarkila ka pan kinahanglanon. Adating bisita, mapatake home ka pa. Kung man magpatake home, manuhugas ka pa. Sa daigdig na ito, magastos maging masaya. Kung gusto mo naman magpaliaw-liaw, lalagyan mo yung motor mo ng gasolina, full tank, biyahe ka harayo, hanggang saan maabot ng gasolina mo. Magastos maging masaya. Paano kung wala ka ng pera? Sabi niya, di na masaya. Yun ang problema. Mga kapatid, ang tunay na kasiyahan ay nasa Panginoon. Naalala niyo si Lazarus nga nanriko? Isang pananglitan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Na nung siya'y nabubuhay sa kalibutan, aniya inuhulat lait, mauhulog, matataktak ng mga mumu, tikang hitlami sa Enrico. Pero singon kung waray kumaon sa balay, Enrico, waray niya kakaunan, kay waray matataktak. Amulat iya, dependehan. Nga na Enrico, adlaw-adlaw iya, naglulustay hit iya kayamanan. Palit nga di, arog nga di. Pero isang araw, mga kapatid, silang dalawa ay sabay na namatay. Ang Rico ay nagising sa impyerno. Amen? Alam ko nabasa niyo ito. At si Lazarus naman, na naghihirap sa kanyang buong buhay, ay nagising sa kalangitan. Mga kapatid ko, ang pagiging Kristiyano ay isang matiisin na buhay, pero sa katapos-tapusan ay buhay na pinagpala. Sabagat kung tayo man ay mamamatay, merong ipinangako sa atin ng Diyos na langit. Nandun ang mga mansyon na inayad ni Kristo para sa atin. John 14, verse 1, 2 hanggang verse 3. Kaya mga kapatid, ang kamatayan ay hindi nakakatakot, kundi yan ay isang pakinabang palugod. Yan ay isang ganansya palugod. Pero, ang mga walang Kristo sa puso, ayaw nilang pag-usapan ng kamatayan. Natatakot sila. Bakit? Ditong kasiyahan nila sa mundo eh. Amen? Pero sa atin, nakita natin ang tunay na kasiyahan ay nasa Panginoon. John chapter 14, verse 1. Tignan ninyo mga kapatid, no? Mga kapatid, basahin natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Verse 1, siring din eh. John 14, verse 1. Nagsiring haira hi Jesus, ayaw kamo kabaraka ngan kagupong.
Amen? Kumbaga sa madalit salita, huwag kayong malungkot. Amen? Huwag kayong mag-alala. Ayaw ka mo kabaraka, ayaw ka mo kagupong, ayaw ka mo kabido. Tuo kamuhan Diyos. Ngan tuo man kamuha akon. Verse 2, damo in mga kwarto, sa English mansion. Diri labas ta balay, kundi mansyon. Damo in mga mansyon, ditohan balayan akon amay, ngan makadto ako pag-andam hindapit para ha iyo. Diri ako magsusumat, hini ha iyo, kung diri pa ini tinuod. Verse 3, ngan katapos ko kadto, ngan pag-andam hindapit para ha iyo, mabalik ako. Ngan pauop don ko kamuha akon. Amen? Yan ang pangako ng mga anak ng Diyos na pinangahawakan. Panginoon, kahit ako ay mamatay sa paglilingkod, alam ko ikaw ay maggagantimpala sa akin ng mga bagay na higit pa sa aking iniisip. Langit, mansyon, susunduin tayo ng Panginoon. Siling didi, pauop doon ko kamuha akon, base kung hain ako, aad tumanliwat kamo. Kahit hindi mo matapos ang bahay mo dito sa lupa, kahit ang bahay mo ay siring pa, kahit na kubo ang aking tahanan. Meron tayong kanta niyan, mansion over the hilltop. Siring ng awit, kahit na kubo ang aking tahanan, dito sa lupa may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay, nakaharian, gintong lantay. Amen? At yung pangalan mo, daan na nakasulat dito sa langit. Isipin mo, pag-akit mo ng langit, bahay ko to ha. Amen? Bahay ko. Mga bagay na hindi masisira. Sa langit, wala ng bagyo. Sa langit, wala ng linog. Kahit nyo, sa Mindanao, kahit anong gaganda ng Jollibee, mga mall, nasira din. Ganda na masarakin, natabunan. Ganda ng mga napundir. Tanan nga, sayang. Sa naalala ko yung sinabi mo sa akin sa araw eh. Tanan nga napundar, hitaw nga maupay napundir. Bakit? Yan ang mga bagay sa daigdig nagpapapas. Pero sa atin na mga anak ng Diyos, meron tayong langit na ipinangako ng Diyos sa atin. Wala tayong kinakatakutan. Sabagat ang kamatayan ay pakinabang. Ang kamatayan ay hindi isang butang nga makaradlok, kundi amo lugod it magdi-deliver sa atin kay Jesus. Kailangan yun eh. Kailangan bumaya kita hining lawas para bumalihin kita bag-o. Dili kita makakaakit sa langit kung dili nat inibayaan nga lawas. Siring pa, ug sa ka magtanim hinliso, kailan madunot anay. Ug sa mahimo nga bag-o nga puno na liwat. Sugad gyapit aton lawas, kailangan ini mamatay, kailangan ini madunot. Base maliwanan hin bag-o nga lawas tikang han Ginoo. Philippians chapter 3, nandiyan din mga kapatid sa ating verse sa gabing ito. Kaya mga kapatid, ang ating layunin habang tayo nabubuhay, matagan hi Kristo yung kadungganan. Nung linggo, ang ating mensahe, si Kristo iginwawali. Ngayon liwat nga kagabihon o kakurulpon, ang ating mensahe, si Kristo mataganhin kadungganan. Philippians chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. Kaya si Pablo, natutuwa siya kahit nakapriso siya. Amen? Tutuwa siya kahit naghihirap siya. Bakit? Verse 20. Amen. Philippians 3:20. Filipos 3:20. Kundi mga tuminungnong kitahan langit. Amen. Ngan nagihiningyapon kitahan pag-abot han aton manunubos. An aton Ginoo sa Kristo tikang halangit. 21. Liliwanan niya inin aton magluyang nga mga lawas nga may ada kamatayon. Ngan hiimuon niya sugadan iya mahimayaon nga lawas. Bubuhaton niya iningi, pinaagihan among ngahaw nga gahom,
nga ginagamit niya hin paghadi han nga tanan nga mga butang. Liliwanan ni Kristo ini nga magluya nga mga lawas. Ngayon, ang imo lawas may inaabat, ay mo hawak, maulol mo bungkog, ani mo tuhod nangungurog, ani mo kamot nang napapasma, ani mo tiil na pupulikat, isang araw, malilimutan mo na ang pakiramdam ng mga yan. Sabagat binigyan ka na ng Panginoon ng katawan na hindi na masisira. Katawan na waray na pagkadunot. So, mga kapatid, kaya, ang ating mensahe sa gabi nito, di natin ito pahabain. Si Kristo ba ay natatagan in kadungganan sa ating kinabuhi? Nahihimaya ba ang Ginoo samtang kita nabubuhay sa mga panahon na ito, sa mga oras na ito? Ang Panginoon ba ay naitataas sa ating buhay? Sabagat siya ang nagligtas ng ating buhay mula sa kasalanan, pinalaya tayo mula sa kapangyarihan ng dyablo. Sa Panginoon na nagligtas sa atin mula sa impyerno. Ang Panginoon ba ay naitataas sa ating buhay? So this is a thing that must be considered. Sabagat ang buhay Kristiyano ay buhay na may layunin. Ang ating awitin, permi, papuri ay sa Diyos lang. Kay Kristo lang. Kaya sa ating lahat ng ginagawa, nasa ang Biblia, tanan nga iyo pabubuhaton, buhatan niyo para ang Ginoo. Colossians chapter 3 and verse 20. Yan ang ating prayer, Lord, mahimaya ka. Anakon kinabuhi makahatag ay imuhin kadungganan. Colossians chapter 3 and verse, di ko na po ito pa halabaon mga kabugtuan. Philippians chapter 3, Colossians chapter 3, verse 23. Bisan ano ang iyo pagbuhaton. Amen. Dito kahit ano. Kumakain ka, sumaling kahit anong gagawin mo. Kumakain ka, natutulog, naliligo, nagluluto, na-eskwela ka, nagsisikap adlaw-adlaw na trabaho, sisikap paningkamot, nagtututdo, umaawit, nagsisilhig, nakanta, tanan, nabubuhaton. Siling didi, bisan ano ang ipagbuhaton, buhatan niyo, habugos niyo kasing-kasing. Amen? Sa pangalagad na kinasing-kasing, sugadhin, nagbubuhat kamo parahan Ginoo, ngandiri para lahin mga tao. Natatagan ang Ginoo hin kadungganan kunan aton binuhatan para haiya. Amen? May taasan niya ngaran. Panginoon, gagawin ko to para makilala ka. Panginoon, gagawin ko ito para ikaw ay matagan ni Nehemiah. Verse 24, ano mangyayari? Kung sugad it paagihit pangalagad, ano mangyayari? Verse 24, panumdum nga babaluson kamuhan Ginoo. Amen? Kung ikaw surugoon, malipay timagaron, tatagan kahin, bonus. Sugad layton. Panumdum nga babaluson kamuhan Ginoo. Kakarawton niyo ang gintipigan niya nga balos para niya mga tao kay Kristo amo an matuod nga agaron nga ginaalagad niyo. Amen. So, sa church natin, sa church ng Panginoon, hinikayat natin about isa na maglingkod sa Diyos ng taos-puso. Kinasing-kasing. At kapag sumarig kita nga kinasing-kasing, sincero, may sinseridad, may katotohanan, merong debosyon, merong malalim na pinag-uugutan sa ating mga kalooban ng paglilingkod sa Diyos ay ating talagang ginagawa para sa Panginoon. That is, kinasing-kasing. Amen? So, hindi rila parahin tao. Sabagat, hindi na iwasan na nagkakaroon ng performance para sumaya yung tao, entertainment, bangin na yung masaring sugadini, may mayakan yung sugadini, kaya gagawin ko. Para diyak mayak na yung sugadini. Wag ganun.
Sa ating pag-aalagad sa Diyos, hindi tao ang naton ginseserbihan, ang Panginoon. Kaya, bisan masina tao, basta masaya ang Diyos, walang problema. Amen? Hindi natin pwede bula-bulahin ang Diyos eh. Bagat ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen? Pwede tayong magbuwa sa aton igkasitawo, pero dili kita makagbuwa sa Diyos. Mensahe ng Martes, ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat ng puso. Walang bagay na hindi silantad, hayag, oray butang nga diri nakaplastar sa atubangan ng Diyos. Pwede tayo magsinungaling sa tao, pero sa Diyos di tayo mapagsinungaling. Amen? Lilitaw at lilitaw ang laman ng puso sa pamamagitan ng ating ginbubuhat para sa iya. Kung ito man para sa tao, o ito man ay para sa Diyos. Kaya mayroon pa isang verse mga kapatid, sa Ephesians chapter 6. Isang verse pa sa ating mga instruction sa gabing ito. Ephesians chapter 6, verse 5. Efeso 6:5. Efeso 6:5. Mga uripon, pagsugot kamuhan iyo agaron, upod in kahadlok ngan pagtahod. Ngan kinahanglan kinasingkasing an iyo pagbuhat, nga daw hi Kristo an iyo ginaalagad. Ephesians chapter 6 verse 6 liwat kita mapatid, sumpay nga verse. Buhatan niyo ini diri laha panahon nga ginbabantayan kamo. Basi pagdayawon kamo nira. Kundi habugos nga kasing-kasing buhatan karuyag ang Dios sugad nga mga uripon kamo ni Kristo. Verse 7. Sanglit buhatan nga malipayon an iyo mga buruhaton hakauripon. Nga daw ang Ginoo ang ginaalagad niyo ngan diri la mga tawo. Verse 8. Panumduma nga magbabalos ang Ginoo hantag sa nga tawo, mauripon o matalwas hiya, tungod han maupay nga yagin bubuhat. Amen. Kaya maging kapitapitagan ang ating pagseserbisyo sa Diyos. Sabagat ang ating buhay sa Panginoon na ito eh. Hindi tayo Kristiyano pag may service. Every day we are Christians. Araw-araw Kristiyano tayo. So ang ating matuod nga pagsimba, pinagihit aton pangalaga dahil. Romans 12, 1 and 2. Hindi natin babasahin. Mahalaba ang ating pagbabasa. So mga kapatid, umasa kung meron tayo na mensahe sa hapon nito. Ating ipaalala ito sa ating mga kabataan. Ani mo ba kinabuhi, nakahatagin dungog kan Kristo? Paalala sa mga bata natin sa iglesia, mga youth. Kay diri maihamal ang Ginoo maulpot na. Amen. Ang Ginoo di na maulpot na. Ingatan natin ang bawat isa sa pagdadasal. Kaya kung tayo man ay nagtitiis, ilubala. Hindi laging masirak, minsan nauran naman. Minsan nauran naman, minsan naman masirak naman. Iba-iba ang panahon. Pero ang hinahanap ng Diyos, katapatan. Matapat. Hindi nagbabago. Sugad ang Ginoo. Ipaalala natin sa mga kabataan natin na kailangan bisan itira kinabuhi ang Ginoo mahimaya hayra. Nabinaya na nga panahon nga nauso ang social media. So mga kabataan natin na na-involved sa technology on how paano natin minamanage ang ating oras. Amen? Sa paggamit ng mga gadget. Alam mga kapatid, sa ating panahon, talamak ang
cybercrime. Kung sumiring kitang cybercrime, yan ay krimen na nangyayari sa technology, sa mga gadgets, computers, sa iba't ibang platform sa internet. At yan ay mabalid ang internet, maraming mabubuting epekto. Amen? Una sa lahat, communication. Halimbawa, mapalit akong shooter, tawagan ko si Brother Melvin. Brad, mapalit akong shooter, Brad. Yan ang mga purpose ng internet. Amen? Ba, si Brother Kimson, namimiss ko. Tawagan ko si Brother Kimson. Pero mapatid ang internet, meron ding hindi magagandang epekto. At ang minsan nagiging biktima ay ang ating mga kabataan. Makikita natin ang panahon nagbabago dahil sa advancement ng technology na nagiging malawak ang espasyo ng mga kabataan, bagamat ang hadi at mulay adilahit tumampreso, luksong tinik, bidalayra, luksong baka, nakikita mo nagmumulay. Pero it bata nga nakagunit hit gadget, di mo alam kung anong nilalaro niya. Sabagat more on mental functioning yung nagagamit niya sa tuwing nakagunit niya. Hindi kagaya ng physical, mulay talaga physically. Binabalhas. Pero yan na, nakamulay it bata ngaran. Gadget na. Sa rin ko pa kanina mga kapatid, ang internet may mabuting epekto. Meron din niyang hindi magandang epekto. At ano yon? Una, radiation. Ang isang tao, sumalahit, pag-aaral sa research, maduruhan kay radiation, pwedeng pumutok yan mo ugat sa iyong ulo. At kapag naapektuhan ng iyong ugat sa brain o saan man dapat dida, pwedeng mag-malfunction na nimo nervous system, magsisisure, mangungurog, biglang may matay, or bisan ano lang ang mga sintomas. That is why kinanglan may tinatawag na screen time. Meron lang limited nga time para bawat isa gumamit niyan. Sapagkat nakakasira yan ng mata at ng iyong kalusugan. Ikalawa, ang cybercrime na aking binanggit kanina. Sa social media, maraming mabubuting layunin. Una, makasabot kan balita, kung nasan na si Bato de la Rosa. Ay, nagtatago yan. Kung ano itlagay ng panahon, kamusta yung mga kapatiran natin sa malalayang lugar, maraming mabuting epekto. Pero ginagamit din ito ng mga masasamang loob, ng mga kriminal. Kaya iniingatan natin, kagaya ng mga kaso ng cybercrime, na kundiin, kumukontak yung kriminal sa isang individual, mostly mga bata niraging kukontak, sabihin nila, anong pangalan mo, Iday? Sabihin natin, foreigner. Anong pangalan mo, Idoy? Tagadiin ka. Pera natim edad. Anong pangalan ng magulang mo? Nasaan ka ngayon? At kung ang isang bata di niya alam yung ginagawa niya, ay kanyang re-replyan yun. Kanyang sasagutin yun. Wala naman sigurong ano dito. Masama. Di mangyayari yung criminal na yan, biglang magsisend ng kung anumang mabubuting bagay. Kukunin yung GCash nung papadalahan siya ng pipira nga amount. Di rin maiha, adto nga ka-message hit bata. Masaring iton. Punta ka sa kwarto, tanggalin mo yung suot mo. Kaya nakakarawat naman it batahin kantidad. Hanggang sa naaliw na yung daraga o ulitawo, dito niya pakakwarta, tungod kay naka-income niya, naging kabahagi siya ng cybercrime. At yung kriminal naman, sige recordhan niya, nakikita sa video, ibabaligya diwat niya sa online. Nakakwarta at kriminal.
So, kung bakit ko ito naikukuwento? Sabagat ito ay isang napapanahon na problema ng ating komunidad. At we pray na ito ay maging pagbibigay ng alarma sa bawat isa sa atin na ating ingatan ang ating mga kabataan. Hangga't maaari, sikapin natin na namo-monitor ang ilang mga activity. Sikapin natin na nalalaman natin kung ano yung mga mulaynera, ano talagang kikita, kung ano tira mga aktibidades, sino tira ka-contact, sino tira ka-chat, sino tira baga ka-message. Sabagat iba na sa panahon ngayon, mga kapatid. Ang impluwensya sa kasamaan ay mabilis. That is why kinahanglan ang church ay maging alerto at maging maingat na tayo ay maging kagamit-gamit na si Kristo ay mataganing kadungganan. Amen? Gamitin natin social media upang may palaganap ang ebanghelyo. Gamitin natin yan, mag-share tayo. I-share natin ang mga videos natin. Share natin ang gospel, ang verse. I-share natin ang kabutiang loob ng Diyos sa kaligtasan, pinaginbarang kasulatan. That is why I share this opportunity sabagat kung di natin to mabibigyan ng pansin, mapapahamak ang ating mga kabataan sa iglesia. At ito ay tinuturo ko din sa outreach, kung bisan din ako nakadto ng mga kabataan. Sabi ko, ingat kayo sa paggamit ninyo ng social media. Gamitin nyo sa wasto nga paagi, makakabulig kayo sa pag-eskwela, makabulig sa inyong church. Sabagat ang information sa kapidlit na nimo kan meta AI, mahiwaro ka pagluton palabok. O how to cook palabok. Sabtan nimo. Amen? O di mo alam paano linisin yung sugat mo. Search mo, how to clean your, sabihin, bisa ano nga, pakiana, bababato na yan. Amen? Maliban lang kung itatanong mo kay Meta AI, akit ba ako sa langit o hindi? Hindi niya masasagot yun. Panginoon lang makakasagot na natin ang Biblia. At hindi mo na itatanong yun sapagkat alam mo kung saan ka pupunta. Sa langit. Kaya mga kapatid, ngaran kita mga tagalangit, mamuhay kita ng kagaya ng mga tagalangit. Bantayan natin ang ating mga sakop. Sabagat mag-iiwan yan ng kanilang alaala sa mundo. Kagaya ng aking mga nabanggit at ni Pablo na siyang ating naging halimbawa sa gabi ito. Mga kapatid, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen? Kung si Kristo ang nagligtas sa iyo, mahalin mo siya. Kung si Kristo ang nagligtas sa iyo mula sa kasalanan, paglingkuran mo ang Panginoon. Wala nang dagdag, walang bawas. Kung ang Panginoon ang nagligtas sa iyo mula sa kasalanan at impyerno, paglingkuran mo siya ng buong puso. Mahalin mo, ibigay mo ang lahat, sapagkat sa buhay man o kamatayan, ang Ginoo mahimaya hay mo. At lahat ng pangako ng Panginoon ay siya nga. Lahat ng saad ng Diyos, tutuparin niya sa atin. So let us pray sa ating pag-uuman ngayong kaurason. Pag-pray natin ang mga nabanggit na mga aral sa ating relasyon. Aano natin na mataganing kadungganan si Kristo? Paano natin mabibigyan ng himaya si Kristo? Sa ating pag-eskwela, pag-upayon ko dit pag-eskwela, para ang Ginoo mahimaya hit imo kinabuhi. Sa ating pagsisikap, galingan natin. Ibigay mo ang iyong pinaka-the best. Sa iyong pag-awit, sa iyong pag-alagad, sa lahat ng kabutangan, pasalamati kanunay ang Ginoo, kay iya ton kaburoton sa aton pagserbi ay iya. Meron ba sa ating may suliranin? Dumaop kitahan Ginoo, yan ang kaurason. Hindi sa atin may mga pagsubok, mag-pray tayo. Mga pangangailangan, ipagdasal natin. Kay lahat ng yan, kabulig hit aton paghatag in kadungganan kan Kristo. Let us pray.